Hello guys, I'm Carlene. Alam kong hindi mo ako kilala, pero kung gusto mo ako makilala, watch this video. Pagkatapos ko nga palang mag-toothbrush and skincare, ang una kong ginagawa sa umaga ay nagma-meditate ng Word of God kasabay ng paghigop ng mainit na kape. Nasa Book of Philippians na nga pala ako guys, and share ko lang yung method ko sa pagde-devotion ay yung SOAP. Scripture, observation, application and prayer. After kong mag-devotion ay lumabas ako saglit para magpaaraw naman at naabutan ko dito si mama nag-aayos ng kanyang mga halaman sa may labas at sabi ko ang ganda ng bulaklak kasi color pink. Nung bata ako, favorite ko yung flower na yan kasi ginagawa ko siyang headband, nilalagay ko sa ulo ko kasi yung halamang yan medyo mahaba yung pagkabulaklak niya. And after ko magpaaraw ay nagsalang na ako ng mga damit sa washing para habang may iba akong ginagawa ay tuloy-tuloy lang yung paglalabas. Sinet ko lang dito yung mga kailangang iset. And after kong mag-ayos ng mga labahin ay hinahanap ko na si Eddie kasi medyo late na and hindi pa rin siya lumalabas. Sa may sala siya natutulog pero this time nandito siya sa ilalim ng double deck. Siguro nananaginip siya dito ng mga time na yan. And dahil nga nakasalang na rin naman yung mga malibag na damit sa washing, ay wala pa rin naman akong ginagawa. Kaya nag-decide ako na mag-ayos ng damitan ko. Aminado naman ako guys na bumigat ako, nagkatimbang, ganyan, lumaki. May mga damit ako na kailangan ko nang tanggalin sa damitan ko dahil hindi na rin naman kasya. At ilagay yung mga nilabahan kong bagong damit dyan sa damitan ko. Kung napapansin nyo nga guys, ay may picture dun sa may damitan ko. Sila yung bandang The Riddles and sila yung favorite band ko. Actually, twice ko na silang na-meet. Nung una ay sa UP Fair, nagpunta kami ng pinsan ko sa may UP para manood ng fair. And nung sunod naman sa Mandaluyong. And sobrang saya ko dahil pumunta kami doon. Na-meet ko sila and nung mga oras na to ay binilisan ko na lang din sa pagtitiklop ng mga damit ko dahil nakakaramdam na ako ng gutom. And after ko magtiklop, kumain na ako and yung ulam ko naman dito ay tinola. Ito ay luto ni mama and yung favorite part ko sa manok pag tinola ay pakpak at lang din ako dito ng sawsawang patis na may sili tsaka kalamansi. And after kong kumain, ay naghugas na lang din ako ng pinagkainan ko dito at ng mga basong hindi pa nahuhugasan. Nagmadali na nga lang ako dito guys dahil may mga bagay pa akong kailangan gawin. And naglinis na lang din ako dito ng lababo and lamesa. And after ko naman dito maghugas ng mga plato, ay sinampay ko na nga yung mga labahin kasi nga okay na siya. Noong mga panahon nga to ay medyo kulimlim. Kaya yung mga sinampay kong bedsheet nung umaga para paarawan ay pinasok ko na lang din sa loob para lumuag-luag din yung sampayan. At tinanggal ko na lang din yung mga tuyong damit. Tapos, pinaghiwalay-hiwalay ko sila para mabilis matuyo. Kahit nga kulimlem ng mga time na yun, ay mabilis din naman natuyo yung mga damit dahil medyo malakas din naman yung hangin. And after ko magsampay, ay nagsalang na ako ng mga susunod kong labahin. At naglagay lang din ako ng powder and fabric con. And after ko naman dito magsalang, ay inayos ko na lang ulit yung mga kailangang iset dito. Sobrang laking tulong talaga ng automatic washing machine dahil kung mano-mano kong lalabhan, ubos na yung oras ko bago na lang to matapos. Pero dito, isasalang mo lang yung damit, maglalagay ka lang dyan ng mga powder, fabcon, ayan, siya na yung maglalaban ng kanya. Isinet ko na nga lang din dito yung mga dapat iset. And after ko namang isalang yung mga kailangan labhan, ay naglinis na ako ng bahay. Ang una kong ginagawa ay vinavacuum ko to para matanggal yung mga galbok, yung mga balahibo ni Ellie, at said na said talaga. And after ko naman mag-vacuum dito, ay sinundan ko din ng pagwawalis dahil may mga basurang hindi kayang higupin ng vacuum. At tinaas ko nga lang dyan si Ellie dahil ang kulit-kulit niya. Kinakagat niya yung walis tambo. Kaya nilagay ko siya sa may taas ng upuan. Noong mga time nga na to ay nararamdaman ko ng gutom si Ellie kaya binilisan ko na lamang sa pagliligpit. Si Ellie nga pala ay 2 taon na nung October 31 last year. At masayang-masaya ako dahil dumating siya sa buhay ko. Hindi lang ako, pati yung family ko. Sobrang saya nung dumating siya dahil sobrang kulit niya, clingy, sobrang bait. Tuwing galing kaming work, tuwing galing school, ganyan. Kung saan man kami pumunta at umuwi ng bahay, siya yung unang sumasalubong sa amin. At talagang excited na excited siya. Noong mga time nga na to, ay nagpapakuyot na si Ellie. Nagpapahiwatig na gusto na niyang kumain. Kaya naman after ko maglinis, ay pinakain ko agad siya. After ko nga pakainin si Ellie, ay nagpahinga ako saglit para makapaligo na. Dahil tanghali na nung mga oras na to, dadating na yung mga chuti ko galing sa school. Opo, ako po ay isang tutor dito sa bahay namin.
sila yung pumupunta sa bahay namin at tinuturoan ko sila dito. So bale, may 4 po akong tuti. Actually, 2 p.m. pa po talaga yung start ng tutor ko talaga. Pero yung tuti kong to ay nag-chat sa akin kasi na wala daw silang pasok, kung pwede daw siyang mag 1 p.m. Pabor naman sa akin kasi para maaga din kaming matapos. Dahil yung schedule talaga niya sa akin ay 5 to 6. Ang una ko nga palang ginagawa ay chine-check ko if may assignment sila. Pagkatapos gawin yung assignment, tatanungin ko sila kung anong lesson nila sa school para ayun yung pag-aralan namin. At pag wala naman silang pasok at papasok sila sa akin, ang gagawin na lang namin ay babasa kami. At pagkatapos nga ng pangalawa kong tutor ay umalis na siya, kaya ako ay nagmerienda muna. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Kaya naman nag-check ako sa ref kung ano yung pwede kong merienda at nakita ko to. Ininit ko lang sa oven. At nung mga oras na to ay kausap ko si Yana. Si Yana ay kapitbahay namin na pumunta sa akin kasi gusto daw niyang makipagkwentuhan. Kung ano-ano na lang sinabi niya, pero sobrang cute pa rin ni Yana. Ito naman yung pangatlo kong cutie, si Saijan. Gusto niyang makita sa vlog kaya nag-hi siya. At nung mga oras ngang to, si Ellie, yung aso ko, ay nag-aabang na sa pagdating ni ate. Gantong oras, nag-aabang na si Ellie dahil alam niyang parating ni sa ate. Pero hindi pa naman nakakaalis si kuya para sunduin sa ate. Medyo matagal pa rin nag-antay dyan si Ellie para makita si ate. Noong mga panahong yan ay iniisip ko if tatakbo ba ako after ko mag-tutor. Dahil maaga akong nag-start ay maaga rin matatapos yung aking pag-tutor. Kaya naman nag-decide ako na after ko mag-tutor ay tatakbo ako sa may Alpina. Alam niyo ba guys, marami ding tumatakbo doon at mga nagwa-walking ganyan. Maraming dumadayo doon kasi maluang yun. At ako tuwing hapon lang kasi yun lang yung time ko para makatakbo. Gaya ng sabi ko kanina ay medyo bumibigat na nga yung katawan ko. Kaya naman kailangan ko rin magkaroon ng exercise. Nang mga panahon nga to ay medyo kulimlim. Umaga pa lang hanggang hapon kulimlim. Kaya kakunti yung tao dahil nga siguro iniisip nila baka uulan. Ang goal ko nga pala ay maka 5 kilometer pero nag-uumpisa pa lamang ako. Iniisip ko na hindi ko magagawa dahil nag-uumpisa nang umambon. Ito yung view ko tuwing hapon. Minsan may kasama ako pag tumatakbo, minsan wala. Pero pag wala akong kasama, nakukuha ko or nagagawa ko kung ano yung goal ko. At nung mga oras na to ay pauwi na ako, naka 2 kilometer lamang ako. Dahil nga umaambon na, ay uwi na rin yung ibang tao. Kaya hanggang dito na lang guys. Thank you sa panonood!